Yo, what's up mga kapulito, Genix Motor Parts. Siyempre muli tayo nagbabalik para sa bagong video, tutorial guide kung paano mag-setup ng Mio. So ang dali natin ngayon is all the way from Magalang, Pampanga. Yan. Sana all may pambili. So yung karga niya ay 59 stocked. Nag-plan na siya na mag 59 big valve. So intro muna, tapos i-reveal natin yung pyesa at kung ano to. Exabog yung nabili niyang head. Kailangan natin paranan. So alright. So shoutout muna natin ang ating dayo all the way from Moncada. Reset to, naka 59 big valve pin 1.5. Meron siyang alambre. Ayan si sir. Yeah boy. So yun ngang naka 59 stocked si sir na taga ano, kaso refresh na rin talaga kasi puno ng carbon, no? Tapos naka open carb siya. Nung pinatakbo ko okay naman. Ayos naman manakbo. So ayan, carbonized na masyado. Set aside niya, naisipan niya mag 63 big valve na. 59 big valve lang sana, pero I suggest na mag 63 kasi ang laki ng head niya eh. Ang laki ng sabog. Wait lang. So yung case nga ni sir is sabog yung dala niyang head. Pyesa reveal muna tayo mga kapulido. So ang ilalagay natin, ito dala niya TT ni JR 1441. So kung may budget ka naman, mas okay mag branded ka na. Kasi bahala na lang kayo kung trip nyo. Next, may dala sa valve spring. Hindi ako gumagamit ng ganito katigas kasi para sa akin is for race use only to 3.0. Nadadali kasi ang cam kapag kaganto. Kadalasan, di naman sa lahat. So bumili si sir, may dala siyang light and valve na RCM 2428 na 4.5 kasi MTRT 4.5 to. Akala niya okay. Nung tinesting ko, sinaksak namin yung valve, halos lumusot na. So negative yun. 2530 pa lang ang head niya. Next, eto nga, so nag-provide ako ng 2530 na valve. So ang tanong una sa akin ni sir is, pwede pa kaya tong head ko? Pwede pa kaya siya, sabi niya. So na-reface na namin to. Para maging short na lang ang video natin is medyo binibilisan ko na lang para at binubuo ko na. I-explain ko lang kung paano nagagawa ang mga bagay-bagay. So ang tanong sa akin sa online ni sir noon is, okay pa kaya tong head ko? So yung ginawa ko, sinilip ko sa video. Nabili lang daw kasi niya. Sinilip ko sa picture niya na sabi ko sa kanya na okay pa naman yan. So yun nga, kaya napadala na niya dito mga kapulido. So wala ring schedule to, iniwan na lang niya. Mga 3 days na to dito. So yun, explain ko lang kung paano mo malalaman kung pwede pa ba ang head. Pero kung tutusin, pwede pa naman lahat ng head kahit wasak pa yan, basta may pera ka pagawa mo. Pero sa case nito sabog nga siya pero pwede pa siyang i-survive. Nagpapakita ko isang head dito na halimbawa wala kang budget, nagtitipid ka, binili mo, itatanong mo sa akin kung pwede pa ba. Halimbawa ganito yung head mo. Ayan, ito sabog din. So halimbawa chinyat mo ako, okay pa ba to? Sabihin mo. So ang gagawin ko lang naman is sisilipin ko. Silipin nyo na lang ang lapping. Lapping, ayan po yung lapping. Ito. Pagka yan may kanal, negative na. Or basag, negative na. Tulad nito. So ayan, negative ka na dyan mga kapulido. Kung sakaling medyo budget meal ka talaga, mag brand new na lang kesa kunin mo to. Kasi dahil pag pina-repair mo to, malala ang aabutin mo. Ayan, kung titignan, mayroon siyang crack doon. Negative na yan. Natamaan na talaga ang valve seat. Mas the best yung iba
Yung ibang sabog na pwede pa, tingnan nyo, dapat hindi natamaan yung valve seat. Yung iba natatamaan, tulad nun sa kanya, natamaan naman siya, pero nahabol pa namin sa matindihang asinta. So kaya yun, gusto nyo bumili second hand na ex-sabog dahil mas mura nga naman, tingnan nyo maigi ang valve seat. Tsaka syempre valve guide. Lalong 4.5 medyo mahirap hanapin. Yan. So ito, negets na to kung wala kang pera. Hampas lupa. So yan, preparado na, okay na. Asintado na to. Tapos 25-30 valve nilagay namin. Wala na siyang singaw. Yun ang importante kasi dyan eh. Kahit ex-sabog siya, kung wala naman siya singaw, okay lang. So dito sa mga sabog-sabog niya, hindi na namin lilinisin yan. Kasi kung gagawin namin yon, hukain mo lahat yan, mababawasan ang presyon natin, babawasan ang performance ng ating ginagawa. Macworks performance or Genrix performance yan. So yan, syempre headworks na malupitan, no? Open wide. Yan. Pasok tanggit ng daliri. Ang valve spring, yun nga, hindi ko gagamitin yon dahil for longer lasting life, mas the best yung 2.8. Ginamit ko dito RS8, tapos wala siyang valve retainer, binigyan ko ng MTRT 4.5 kasi siya. RS8 5 turn ginamit ko. So, valve seal, luma na yung dati niya, so pinalitan ko ng bago. Palta mo na, magkano na lang naman eh. Bearing niya is okay pa naman, dapat yun may cover para safe. Ang ilalagay natin ay Genrix Racing Cam 7.3. Genrix Racing Cam 7.3 ang ilalagay natin. So ayan, pasok na nga natin yan. Yun lang. Medyo mahirap ang isang kamay. Sa Rakaram, syempre kapag yung sa cam ko, gamit ko, ayan, tabas dito. Ewan ko ba't ganyan lang yung pagkakatabas ni Tantan. Pero at least natabas dito, tama. Hindi naman siya sobra-sobra. Tapos dala ni Sir to, Teke nga alam na alam ang itsura. Pero request niya, ilagay natin. So ilalagay na lang natin. Magmamatch sila ng TT ni JR. TT ni JR, pambansang budget meal na pyesa. So magmamatch sila niyan. Parehong marupok. Tapos nabili rin niya ito, sigurado. Peggy rin. Torque drive bearings. Lagay na lang din natin, pinapalagay eh. Pero yung mga prohibited para sa akin, hindi ko talaga ilalagay kahit ano pa kasabihin. Nung inopen namin, biniyak namin yung kanyang pin bearing ay may konting alog lang naman, pero sabi ni Sir palitan na namin. So pinalitan na namin ng brand new na genuine. Inoperan ko si Sir na mag-pin. Meron akong pin 0.5 kasi na nakatabi. Binibigay ko 500. Light 10 pin yun. Wag na daw muna. Mas pinili niya mag-light and magneto na lang daw. So light and magneto installed. Tapos nag-static balancing kami based sa kanyang piston 63 MP. 156 grams yun. So yun nga, nakabalanse ang kanyang ano. Sir, sorry, medyo may mga bumibili kasing piyesa kaya hindi napuputol-putol yung video or parang nauulit-ulit ako. I'm sorry my friends. So ang kanyang bore na gagamitin natin is steel bore lang. Papa Willie, sumisid na. Isa pa idol! Idol, isa pa! Shoutout sa YouTube! Ay, ang taba-taba na nagwiwili. Isa pa idol! Ay, sakit. Ang sakit ng shock. Kailangan pa repak. Malakas mo naman, Lodi. Repak-pak. Ayun, hindahin natin. 59 big valve, pin 1.5. Pero reset lang ng head. So ito ang ating settings niyan dito is tutok 63mm full dome
Tutok siya, wala siyang gasket. So may gasket maker na yan. Tapos gasket maker din, Beta Gray ang ginamit ko. Yan. Sure yan, walang tagas yan. Sa taas, Beta Gray lang din. Wala ring gasket maker yan. Pero ito, lagyan na rin natin yan mamaya. Sa piston profile, budget meal lang din. So valve packet. Yan. Tapos grind dito sa part na to. Wala tayong CNC eh. Yan, grind din sa part na yan. Ang goal dyan, para kapag ka nag-top dead center, hindi uumpog ang dome. Yan. Yan. Ang goal dyan is dapat mapatong mo siya na walang siwang. So kapag ka may siwang, may angat dyan. Pag tinap dead center mo, tutukod dyan mga kapulida. So tips lang, diskarte ko lang din to. Bago ko isasarado ang makina para malaman kung goods ang chamber at dome, ganyan mo muna. Dapat lapat. Para kapag tinutok mo, sa bagay kung hindi mo itututok, iatras mo yung piston, ay hindi talaga tatama yan. So kami kasi dito, performance na may performance na pwede sa malayuan, pwede sa touring. So syempre, paano mo magagawa yan kung hindi ka nagsusukat, diba? So kailangan sukat ang mga pyesa. Di lang siya kalkulado. Pero kung kabisado mo, okay yun, kalkulado. So sa valve packet 25-30, syempre nilakayan yung packet na MP dahil ang MP ay maliit lang ang packet. Alright. So tinabas natin to. Baka itanong bakit ito yung tinabas ko? Total sira naman to, bakit hindi ito yung tinabas ko? Pwede rin naman, di ba? Pero sa part ko, mas gagawin ko ng babawasan ng piston kesa sa head. Dahil ang head, kung sakali man, kung halimbawa brand new to, binawasan mo to, hindi mo na may babalik. Yung piston na papalitan mo mas mura. Ang second, para sa akin, kaya piston ang binabawasan ko, mas maganda performance pag mas magaan ang piston. So dahil nabawas tayo dyan, nakabawas tayo sa timbang ng piston. Kung dito tayo babawas, hindi mo babawasan yung timbang ng piston, mabigat pa rin siya. So yun, pwede na nating buuin yan to mga kapulido. Ang lastog naman nito. Tinginin daw siya ng mga tao, nagwili daw siya saan ka nagwili? Sa harap ng Tarlakay. Sa harap ng school nila, lastog talaga. So yan, pwede na nating isarado yan mga kapulido. One-handed na naman. Alright. Yo, update mga kapulido. Bali, meron pa palang isang problema to. Nabuo ko na ngayon, iikutin ko siya. May problema siya. Ayaw niyang umikot. So malamang, lumang MTRT pala to. Meron pa tong sumasabit. So, kailangan talaga mag trial and error tayo bago mo malaman kung ano yung mga consequences na pwede pang mangyari. Kaya, kailangan may mga ano talaga tayo, pagsusukat at actual na measurement. Hindi pwedeng, yung marami kasi nang ginagawa, yung iba nagchat-chat kasi sa akin, pwede ba tong ganito, pwede ba tong ganito. Eh ako nga mismo kaharap ko na ginagawa ko. So ito, sarado na, pero may problema pa. Nailagay na pala. Yan, walang gasket yan, taas baba. So ito yung problemang tinutukoy ko mga kapulido. So naka 0-0 clearance yan. Iikutin ko siya. Dapat umikot ito 360, diba? Magtataas ng intake exhaust. So try natin, ayan ha. Intake, aangat. Yung ano, Ikot. Ayun, bumara siya dyan. Hindi na siya maikot. So meron pa tayong kailangan na ayusin dito sa loob. Ipapakita ko sa inyo mga kapulido. So pause ko muna at kakalagin ko muna ito lahat. Alright, update mga kapulido. So kinalas ko na yung mga rocker arm. Ito pa pala yung isa sa ibang set. So hindi talaga pwede yung basta plug and play ka na lang or itatanong sa akin na pwede ba to, pwede ba to. Kailangan nyo pong i-trial and error. So ito, tinanggal ko yung cam.
Obserbahin nyo. Iikutin ko siya. Ay, tinanggal ko yung rocker arm. Walang rocker arm yan, kabilaan. So, walang connection sa cam. So, dapat ito iikot ng diretso. So, yan. Ayan, o. Bumabara siya doon. Barado siya dyan. Then, kabila, barado naman siya doon. So, share ko yun. Isa sa problemang yan. Bali, ayan po. Ayan. Ayan, o. Tumatama siya dito. May mga vlog na rin ako tungkol dyan. Tapos yung intake, ayun, o. Tumatama rin. Wait lang, ha. Yung intake, ayun. Saan na? Ito mga stock ka. Manyaman mga kayo. Ay, hirap makita mga kapulido. Mag-GPS mo kayo yan. 120. Ayun, ayun. Ayun, o. Ayun, nakikita niyo yung marka yung parang itim. Ayun, yan. Ay. Yan, o, yan. So, dyan tumatama. Kailangan din natin kayasin yan. Sa kabila, ito, tumatama rin. Ayan, o, dito. Dito naman siya tumatama. Sa likod niyan. So, kayasin din natin yan. Mataas po kasi talaga itong cam ko. Maangat talaga. So, yun. Banatan natin yon. Tapos, buuin natin ulit. Let's go. Right, update mga pulido. Nilalagay na yung, idle gear. Habang si Mama nililinis niya yung chain guide. Ako naman, okay na ako dito. Ported na pala ang kanyang manifold. Lagay mo naman. Ito, lagay mo na doon. Tutok yan. Nadigasketan ko na rin. Okay, yan. Saksak mo naman. Yan, okay. Preparado na rin pala tayo dito. Man, linisin mo na yung tangkay. I-gasket na. Oh, cut. Ito pala, kakat to para dun sa 28mm na carb. Tapos, preparado na tayo dito. Yan, para hindi sumayad. Ito pala. Ay, ito, goma. Linisan mo yung goma. Tapos, timing gear tingnan natin. Pero malamang iba yung timing niyan mamaya. Magta-timing gear tayo. Yung case pala natin dito sa puto tayo nyo. Yung case pala natin dito sa head is okay na. Nakakaikot na siya. Ayan. Ayun, taas. Ayan, nakakaikot na. So kanina bumabara siya, ngayon hindi. So yun nga yung cases, yung bahay nung rocker arm. Yung likod nito, kailangan siyang grinderin. Ano pa? Okay, tuloy-tuloy na to. Then buuin na lang natin, mamaya start natin na nakaiwalay sa chassis. Then chat ko na yung may-ari. Medyo excited na sila. Makuha yung motor, tawag magalang. Alas 11 na. Let's go. I-update mga kapulito. Nga pala kapag ganito yung mga bolts, problema dito is medyo hindi siya malalim. Lalo kapag katutukan, syempre atras yung block, atras yung head, hahaba ng konti ito. So kapag ganito yung mga CSC ensing mga ganito, mas okay yung high nut mas baon. Mga ganito nabibitin. So minsan kala mo maigpit na, hindi pala, hindi lang sumagat. So ang ginagawa ko dito, lalo pag tutok tapos nakita ko ganito, pero kung stock okay lang pero pag ganito, kinakat ko muna yung stud mga 3mm para madiin niya. So may problema tayo dito sa kanyang chain guide. Ay tensioner, sagad na siya. Sagad na yung adjust pero medyo maluwag pa siya. So hindi pwede yan. Kailangan nating mag tensioner manual. Tapos kaya tatanggalin na yan. Tapos dun sa timing may problema rin tayo. Malayo. Mag-adjustable timing gear tayo mga kapulido. So let's go, kalas muna. Right, update, lagyan na natin ng langis dyan, RS8. Baka naman. Baka naman. Naka-start na muna natin na nakababa para for testing kung assurance na walang tukod. Tapos lagyan na ng langis yan. Swerte naman ni RS8, nasa video ko.
Receipt pa yung valve spring. Pipe pala niya, teardrop. Sana all, may pambili. Hindi maigpit to. Negative tayo dyan. Tsaka to. Si Pilemon. Sana all. Bagay kaya siya to. May air cleaner yan mga kapulido. Syempre. CSL. Local lang yan. Ported. Pulley niya. Saan? Ano pa? Nakabit na yung tensioner. Tensioner, manual. Tapos adjustable timing gear. Gawin lang kami sa oras. Starter dati na. Main jet ngayon 135 muna. Start muna natin yan mga kapulido. Alright, try na natin i-first start yan. Lalagay ko lang yung so tatakpan muna natin to temporary. Nakapump box siya. CDI unit nakalagay na. So sige, try natin. First start. Mga kapulido. Sang kahita mo, abangers. Nakabang na si Monmon. Uy! One click! Taas lang natin yung minor. Nalaing, Jayobing. Ang hina ng bat? Yeah. Uy! Ndudura na ba ang bastos? Ayun yun, takpan mo naman. Mababasa ng langis sa cellphone natin. Alright, napakatahimik. Napakasilenso. Ayos. Clean. Pihit tayong konti. Lagyan mo ng gas. Tayong konti sa airy kasi habok siya. Tapos konting minor. Break-in lang yan. Walang tukod. So konti-konting tono pa tayo. Ayos. Gasolina on the go. Nawalan pala ng gas kaya pala medyo na gano'n na siya. Nagtaas na minor. Normal po yun. Pag naglilin tumataas ang minor. Yun. Sorry. Grabe sarap. Ang pino ng pagkabalance. Anli biga. Walang tuko. Di pa pala maikpit to. So, konting tono na lang tayo. Tapos, isalpak na natin doon sa chassis. Let's go! Time check! Time check! 12:05. Sabang ni Mama. Malupit naman! Ingay mo! Malupit naman! Alright, so mag-tono na tayo sa kanyang card tapos okay na. Salpak na natin yan mga kapulido. Alright, update mga kapulido. Try nyo yan, naglolog pa ako ng kanyang fuse. Sa gilid nalagay ko. Yun. One click. 1 million. Yun. Test drive na natin. Yung brake light switch, pagka ganyan, nakaka-discarga ng battery yan. Hindi naka-full wave siya. Patry nga. Sarap! Man, masarap na kami yun. Dulas na light.
So, bukas na lang ito kukunin. Tingnan natin kung makagawa pa tayo ng video. Salamat sa panonood mga kapulido. Alright, all the way from Magalang, Pampanga. 63, big valve. Exabog na head, nabili lang second hand. Time check. JVT teardrops. For break-in, steel bore. Ayos, pulidong gawa at Genrix. Mga kapulido, yung kinargahan natin, ayan na, nasa TikTok din pala yan, yung pag-test drive. Shoutout mga Pampanga boys, napakarami yung mga taga Pampanga. Yung iba, Ito pala yung mayari. Magalang Pampanga. Magalang kayo, sir? Opo. Test drive lang natin, tingnan natin kung okay na. Pero for break-in pa yan mga kapulido. Momon, ikaw mag-drive? Ako na lang. Baka malaglag ako. Ligtas, gastos. Tala may cellphone pa. Yan ang natin contact drive kasi para meron tayong ano. Oh, tatalong ka mon, baka mahulog ka ba? Ang hina ng preno, hindi pwedeng pag-wheel ito. Walang palya. Ano wala dyan speed meter mga kapulido? That's life. That's life. Pasaway tayo minsan. Walang palya, ni isa. Galing ng videographer ko.